So, mga sangkay, nakakalungkot na balita, may pinatumba na, mga sangkay. Talagang nagkakalabasan na ngayon ng pangil dahil nga po sa paniningil ni PBBM. So, mayroon na pong pinatumba. Ito ay talagang bad news, mga sangkay, dahil nga po, ito na yung ginagawa ngayon. Para walang makapagsalita. Mukhang ito na yung kanilang ginagawa. Parang pelikula lang, mga sangkay. Pero sa tunay na buhay, talagang totoong nangyayari. May pinatumba na po na kontraktor. Grabe. Contractor shot in Negros Oriental. Isang kontraktor daw po ang pinatumba sa Negros. Grabe itong nangyayari, mga sangkay. Ayun, a 58-year-old engineer and contractor. Engineer Angelito Uy Mendoza, a resident of the same town, was shot along the National Highway in Sitio Umanod, Barangay San Francisco, Santa Catalina, Negros Oriental. So, ngayon nakikita na po natin yung mga taktika, mga sangkay, na may mga ipapatumba talaga. May mga ipapatumba. Lalong-lalo na po yung may mga alam. Of course, yung mga kontraktor, maraming alam yan. Mga opisyal na kumikbak. Mga miyembro ng DPWH na kumikbak. So, mga sangkay, ano yan ang tawag dito, sabi pa nga ni Ping Lacson, sindikato na nasa loob ng gobyerno. Ito yung kalaban ni PBBM ngayon. Mismong gobyerno niya yan. Kasi, mga tauhan niya yung iba dyan Halimbawa, sa DPWH. Kaya medyo mga sangkay, critical at medyo kay PBBM, mahirap, pero kayang-kaya ni Pangulong Bongbong Marcos to. Ngayon kasi, agresibo si PBBM. Kasi, first time po ito na nangyari May natatandaan ba kayo na nagsiwalat ng ganito sa isang administrasyon? Wala. Si Bongbong Marcos lamang. Malalim to. Kasi matagal na po itong nangyayari. Wala pa si BBM, wala pa si Duterte, nangyayari na po ito. Mga sangkay, yung ganitong klaseng mga proyekto na inuogags ng mga opisyal, ng gobyerno, at malaki rin po ang responsibilidad ng mga kontratista. Ito, mga sangkay, kung ako sa kanila, ito na lang, may pinatumba na. Kung ako sa kanila, magsasalita na ako. 'Di ba? Magsasalita na ako. Kaysa malagay sa alanganin yung kanilang buhay. Siyempre, hindi po ito pelikula, mga sangkay, but ito po ay aktual na nangyayari ngayon sa ating bansa. Kasi nga, agresibo si BBM. Alam nyo ba na may lifestyle checking na ngayon ang pamahalaan sa lahat ng opisyal at uunahin po yung lahat ng mga miyembro ng DPWH. At alam nyo ba na marami na po ang nasisibak ngayon sa DPWH? Kaya nga hiring po sila ngayon ng mga bagong mga engineers, mga bagong trabahante. Ganyan po kalala ngayon, mga sangkay. First time po na may nag-booking nito, matagal na po itong nangyayari. Si Bongbong Marcos lamang po ang naglakas ng loob. Kasi nga po, siguro natatakot din yung iba noon na malagay sa alanganin yung kanilang buhay o di kaya nalalagyan ng pera. Kasi malaking pera yan Biruin mo, maglalabas yung gobyerno ng malaking pera. Tapos, ang mangyayari dyan, magsasabuatan, tapos kukulimbatin. Tapos ang ititiram para sa project, katiting na lang. Kaya nga po yung may mga ibang kalsada po talaga. Marami maraming kalsada o mga dike, o mga flood control, hindi nilalagyan ng mga bakal. O di kaya naman, pag nilagyan, maninipis. Maninipis, mga sangkay. At ang inilalagay na simento, substandard, mas marami yung buhangin. Kaya nga may hinawakan si BBM na isang dike doon na sira na. Ginano ni BBM yung semento, nadudurog. Bakit? Mas marami pa yung buhangin kaysa sa semento. Ganyan po, mga sangkay, katindi yung ginagawa nila ngayon. According to the initial investigation by the Santa Catalina Police Station, ang biktima daw po ay nasa kalsada na. Ayan para to visit his quarry site. In the area, when unidentified suspects riding, nakasakay ng motor, a black Honda XRM motorcycle, shot him while he was driving his own motorcycle. Ayun lang. Siguro, mga sangkay, nagkakatakutan na to ngayon Siyempre, yung mga involved. Kaya nga ito, mga kontratista, maliit na isda yan. Ang kailangan dito, yung mga opisyal.
'Di ba? Sinabi naman po ni Ping Lacson, hindi lamang po kongresista, may mga senador. May mga miyembro ng DPWH. So malawak po talaga ito mga sangkay. At hindi na rin po natin may itatanggi dyan. May ibang mga mayor na pwedeng sumabit, governor, o di kaya kung sino pa mga sangkay na may involvement. So this is very, ano ba tawag dito? Important na ma-resolve ito. Alam niyo, nagsabi naman po si PBBM, di ba? Hindi ako bababa sa pwesto hanggat hindi naaayos to, hanggat hindi nare-resolve itong korupsyon. Kasi mga sangkay, magpapatuloy to. Hanggat hindi naaayos yung sistema, actually sistema ang kailangan gawin dito eh. Ayusin ang sistema kasi kahit pa magpalit ng tauhan, kung hindi naaayos yung sistema sa loob, mauulit at mauulit lang yun. Kasi sistema nga eh, nananalaytay na po sa sistema eh. Ayusin nila, so anong gawin? Masyadong lahat ng proyekto, kailangan na transparent. Kailangan na may nag-i-inspeksyon sa bawat project. Kung tapos na, kung sinimulan na, kung tapos na, kung tama ba yung pagkakagawa. Ganon, dapat may sistema ng ganon. Sa bansa kasi natin, lahat nagugulangan eh. Tama? Nagugulangan po sa bansa natin, kaya ito yung mahirap talaga sa Pilipinas, sa totoo lang. Ay nako. Police Chief Maghanoy said, 45 caliber firearms was used. Ayan po, mga sangkay. Sa ngayon daw po, bini-verify ng mga pulis ang motibo. Siyempre, madaling linisin yan kapag may kakampi sa loob. Halimbawa, pulis. Kaya kailangan po ngayon ng kung hanggat maaari nga, since we are talking about sa pagsasaayos ng sistema eh. Dapat mag-revolutionary government na muna tayo. Si BBM mo ng upo hanggang 2036, 2034. Para talagang totally wipe out itong mga siraulo, maayos yung sistema. 'Di ba? Kasi hanggat ganito tayo mga sangkay, mauulit to eh. Mauulit at mauulit to. So kailangan po talaga dito ng masinsinang investigasyon at pagsasaayos sa sistema. Sana nga po mag-parliamentary system. Kasi ito po yung solution sa magulong sistema, sa pangit na sistema ng pamahalaan natin. Parliamentary system. Ewan ko lang kung may tumakbo bang siraulong politiko kapag parliamentary system na po tayo. Oh, yan, mga sangkay, may pinatumba na. Oh. Sabi na may nag-comment dito, congressman yan for sure, or baka sa DPWH. Nawawalang contractor is waving. The game is on. Nagkakatumbahan na, baka mag-sing. Well, sounds good to all the DPWH contractors. Better watch out or better not cry. The Santa Claus will coming at you. The Purge Contractors Edition. Less contractors, less witness. Diba? Nahuhulaan talaga ng netizens. Grabe, no? Kaya, alam nyo, yung isa sa makakaresolba dito, General Torre. Yung paghahagilap sa mga sangkot, General Torre yan. Kailangan po siya dito. Kasi wala pong ibang, may mga pulis nga, mahihina yung loob, o di kaya nababayaran. Diba? Eh si General Torre, mahirap bayaran yan. Baka berahin ka pa niyan. So, well, abangan po natin mga sangkay. Pero ito lang ang malinaw sa lahat ng nangyayari. May mga ipapatumba na. O, ayan na nga po, sinimulan na para hindi po makapagsalita. Alright? So, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.